Naniniwala ba kayo sa kasabihan na lahat ng sobra at labis ay masama? Ang lahat ng sobra ay masama. As in, lahat nga ba? Ang sobrang paglamon, nakakataba. Ang sobrang diet, ganito ang nangyayari sa katawan. Artistang overacting, hindi na siya nakakatawa, nakakabwisit. Sobrang talino, kung hindi nakakabaliw, makapaminsala. Sobrang ambisyon, nakakatapak na ng tao. Sobrang bait, naaabuso. Sobrang pagmamahal, minsan nauuwi na sa suicide. Lahat ng sobra at labis ay masama. Minsan, ang mga kasabihan na to, mahirap i-justify. Lalong-lalo na sa mga tao na papilosopo ang prinsipyo sa buhay. Sobrang linis sa katawan, prophobic. Ang labis at sobrang tiwala sa ibang tao, ang tawag doon, puto-uto. Sobrang sipag, nakakapatig. Sobrang pagtulog, mahirap na, baka hindi na magising. Ang sobrang pagkausasaya sa showbiz at sa buhay ng mga artista, nagiging ganito, ang mukha. Payag ka. Sobrang pagkakamot, nakakasugat. Sobrang liwanag, nakakabulag. Sobrang adik sa showbiz, minsan nawawala na sa realidad ng totoong buhay. Ang sobra at labis na pag-iingat, isang uri na ng kaduwagan. Sobrang tiwala sa sarili, isang kahambugan. Sobrang pag-unlad, nakakasira na ng kalikasan. Sobrang pakikialam, kung hindi inggitero o may epal lang. Taang walang pakialam, kung hindi ignorante, makasarili. Hindi ako eksperto at hindi rin ako doktor. Pero, ang sobrang vitamina at mineral sa katawan ay may masamang epekto rin pala sa mga tao. Oras ng trabaho, natutulog. Kaya nga, ang payo ng mga eksperto sa medisina, dapat wag sobra ng katawan sa isang vitamina lang. Dapat i-balance ang ating kinakain. Balance diet, di ba? Sa tingin nyo, ito mga to, malamang kulang to sa vitamin E. Hindi, joke lang. Kung naniniwala ka na lahat ng sobra at labis ay masama, ito ang pinakamalaking tanong ngayon. Paano kung sobrang maka-Diyos? Masama rin ba to? Purihin ang telepono. Depende. Sino may sabi? Ako. Kung sobrang makadiyos ang tao, walang problema yon. Matutuwa pa ang Panginoong Diyos sa atin dahil ang tao ay nabuhay para pagsilbihan ang ating Diyos Ama na nasa langit. Ang masama, ang taong makadiyos ay naging makarelihiyon. Tandaan, hindi lahat ng taong nagsasalita at ginagamit ang pangalan ng Diyos ay totoo. May relihiyong gaguhan, may relihiyong lokohan, may relihiyong ding politikal. Yung iba nga dyan ginagawang negosyong relihiyon. Sabihin mo ba namang mapupunta ka sa impyerno? Ewan ko na lang kung hindi ka pa sumunod. Satan, get away from us! Actually, gawa-gawa ka lang yung mga yun. Kwentong barbero to, di ba? Kahit ano, pwedeng pag-usapan. Balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Lahat ng sobra at labis ay masama. Hindi ko alam kung sinong mo kung ang nagpauso na sabihin na overpopulation is just a myth. Ganun. Isang alamat lang ba talaga ang sobrang pagdami ng tao sa mundo? Hindi ba talaga nakakasama sa planeta natin ang sobrang populasyon? Kahit gaano karami pang tao ang pumapanaw, mas marami pa rin ang sinisilang na sanggol kada minuto. Sabi nga ng mga eksperto, sa year 2050, maaaring umabot sa 11 billion ang tao sa buong mundo. Ang paniniwala nila Lito Atienza, Eric Manalang, Simbahang Katolika at yung mga pro-life na yan, hindi problema kahit kailan ang sobrang pagdami ng tao. Take up, get out! Take up, get out! Take up, get out!